Isang magandang gabi po sa ating lahat at isang manigong bagong taon ngayong 2021. Ang ating pong lesson ay mayroong kinalaman sa crisis of leadership. Nakatuon po ang ating leksyon sa aklat ni Isaias at ang ating susing talata ay mababasa po natin sa Isaiah 6 verse 1. In the year that King Uzziah died, I saw the Lord sitting on a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Ang ating lesson ay napakaganda. Pinag-aralan natin yung crisis of identity sa ating kauna-unahang leksyon para sa seryeng ito o sa trimestreng ito. Ano po? At hayaan po ninyong pangunahan ko ang ating pag-aaral sa gabing ito sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo manalangin. Mapagpala na ng Diyos na makapangyarihan. Kayo po na siyang nagbibigay kaunawaan ay aming inaanyayahan upang kami tulungan, makaunawa, maabot ng aming kaisipan ang mga bagay na nais mo ipaunawa sa amin sa gabing ito. Sa pamamagitan ng giyang aklat ng Adult Bible Study, dinadalangin namin, O Diyos, ang inyong pangunguna. Sa pangalan po ni Jesus. So sa ating lesson na ito, ano po ba yung dapat nating abangan, mga kapatid? Ano yung mga bagay na matututunan natin? At sa panahong ito, papansinin natin, marami tayong mga hinihiling na makita natin sa ating mga liderato, sa ating mga pinuno. Pinuno man yan ng ating bansa, pinuno man yan ng ating barangay, pinuno man yan ng ating bayan, at maging sa ating iglesia, meron tayong mga ine-expect sa kanila. At yan po ay ating mapag-uusapan sa linggong ito. Ang focus ng ating study sa linggong ito ay ang Isaiah chapter 6. Particularly yung tatlong talata. Ang unang talata ay binabanggit po dyan yung vision ni Isaiah kung saan ay kanyang nakita ang Panginoon na nakaupo sa trono. At yung vision na yun ay nangyari pagkatapos na si King Uzziah, mga kapatid ko, ay namatay. At tinataya na ang vision na ito ay nangyari noong 740 sa pagitan nito at ng 739 bago si Kristo. Okay? At ang vision po na yan ay pag-uusapan natin. Napakalaga sa linggo. So, ang katanungan, why does the prophet refer to the king's death? Ano ang significance, mga kapatid, na itinapat yung vision ni Isaiah right after the death of this king? So, yung mga pinuno, may mga pagkakataon talaga na makikita natin sa kasulatan na may mga ganyan nakasulat. Pero ano ang significance? And another question is it a simple historical reference? Lamang po ba ito? Ano yung mga bagay na maaari pa nating ma-explore sa pag-aaral ng ating leksyon? Sa ating introduction para sa linggong ito na pag-aaral, ay nakapaloob po dyan ng ilang mga bagay na pwede nating pagbulay-bulayan samantalang sinisimulan natin ang isang linggo. Merong isang philosopher na naniniwala ko, he came from China. Pangalan niya si Confucius. And once upon a time, I don't know if in China, itong katanungan na ito na ginawa ng kanyang mga disipulo, siya tinanong ng kanyang mga alagad kung ano ang pinakamaganda, mabuti para sa isang mabuting gobyerno. Okay? Mga ingredients. Okay? Ang sagot ni Confucius diyan ay kailangan merong sapat na pagkain, sapat na sandata, at yung confidence ng mga common people ay dapat meron sa kanila.
Pero yung kanyang alagad ay muling nagtanong, suppose you had no choice but to dispense one of those three, which would you forgo? Ang sabi ni Confucius, weapons. Yan ang kanyang tugon. Alisin niya yon. So naiiwan ay food at saka yung confidence of the common people. Pero muling nagtanong yung kanyang mga alagad, sabi niya, suppose you were then forced to dispense one of the two that are left, which would you forgo? At muli siyang tumugon, ang sagot niya ay pagkain. Sang-ayon sa kanya, for from of old hunger has been the lot of all men, but a people that no longer trusts in its rulers, no? Longer trust its rulers is lost indeed. So, may mga ganyang pangyayari. Ano? Ang tanong ay sa banal na kasulatan, may istorya, kasaysayan, o record na mababasa ba tayo na kung minsan ay yung leadership, yung mga tao, for example, in the time of Moses, ay nawalan sila ng pagkain. Ang tanong ay, meron ba silang yung tinatawag na tiwala sa kanilang leader na si Moses? So, those questions might be asked by your groupmates doon sa inyong grupo sa lesson study for this week. And it could be touched about Moses' leadership, about the leadership of David, no? Kung minsan ay isang banda si David ay nangailangan sila ng tubig, and one of his servants, no? Ibinuwis niya yung kanyang buhay para makakuha lamang ng inuming tubig. And you know what David did at that time? If you can remember the story, no? Dun sa pangyayari na yan, David did not drink that water. Tinapon niya yung tubig. And the people were asking, bakit niya itinapon? Ang sagot ni David dyan, mga kapatid, ay it cost his servant's life. So, may mga ganong leader, no? And we admire leaders who are true and faithful to their duties, to their calling. And we need such people in this time. So ngayon, mga kapatid, kung magre-reflect tayo dito, yung servant na yun ni Confucius ay hindi pa natapos yung tanong. Sabi pa sa kanya, suppose you were then forced to dispense with one of the two that are left, which would you forgo? So, sabi niya pagkain, at yan ay mapapansin nga natin na yung mga tao, yun ay nagiging end nila sa buhay nila, na yung pagkagutom, maraming tao ang nauuwi sa ganyan. Pero yung mga tao na hindi na nagtitiwala sa kanilang mga pinuno ay talagang mabubuwag, mga kapatid. And sabi dito sa ating lesson, people do indeed want strong, trustworthy leadership. Kailangan ng mga tao yung ganyang uri ng kalagayan sa relasyon ng tao at ng kanyang pinuno. Merong isang sundalo na he was signing up for a second term of duty. So the army recruiter asked why he wanted to re-enlist. Bakit gusto niyang bumalik? Sabi ng sundalo, gusto kong tinry kong mabuhay bilang isang civilian, but nobody is in charge out there. So kung sa atin, sa panahon ito, may mga tao na parang wala ding purpose yung kanilang buhay kung walang maglilid sa kanila. Wala ding dahilan para sila ay magkaroon ng ganoong klaseng buhay kung walang
nagbibigay sa kanila ng direction. So, in our lesson for this week, which is about the crisis of leadership, we will learn many things for sure. And if you don't have your copy yet of our Adult Sabbath School Bible Study Guide, meron tayong Tagalog nito. Just purchase or get your copy from your district pastors or to the pastors assigned to your churches. So, napakaganda ng ating leksyon ngayon, mga kapatid. Alam niyo po ba, yung features ng ating pag-aaral ng lesson na ito ay napakaganda. Holiness is one of the main features of the sovereign hosts. So this study is divided into 3 sections. Human splendor. So yung human splendor, pag-aaralan natin, the Supreme King and our only holy and glorious Lord. Yan yung 3 bagay ating pag-aaralan this week. So I hope and I pray na tayo po ay pag-aaral ng ating lesson to add more information and for us also to understand better some of the stories. So, and in reflection to that, mga kapatid, makikita po natin na napakahalaga, sa panahong ito ng pagkakaroon natin ng leader sa ating buhay. And who would you want to be your leader? Who would you want to lead your life? Sino yung gusto nating mamuno sa ating buhay? So I hope and I pray na sa ating pag-aaral ng lesson, makita po natin ng mas malinaw ang kalooban ng Panginoon sa tulong ng aklat ni Isaias. At makita din po natin kung ano ang nais ng Panginoon sa ating buhay sa huling kapanahonan nito. Magandang gabi po at Happy New Year po sa ating lahat.